Napatakbo siyang palabas ng bahay at nagmamadaling nagtungo sa kanyang motorsiklo. Halos paliparin na niya iyon sa bilis. Ilang sandali pa nasa harap na siya ng bahay ni Sarah. Kinalampag niya na makailang beses ang pinto. Halos ilang minuto rin siyang naroon sa labas bago siya nito pinagbuksan. Nakatapis yun ng tuwalya. Halatang kagagaling lang sa banyo. Ano ba nangyayari? Kaagad niyang hinawakan ang braso nito. Galit na galit siya nang tignan nito ng matiim. San mo dinala si Savannah? Kung nakakamatay lang ang talim ng tinging ipinupukol niya rito. Marahil kanina pa itong namatay sa klase ng tingin na binibigay niya. Ipiniksi ni Sarah ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Pagkakaila nito, ngunit ramdam niyang nagsisinungaling ito. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Hindi na siya nagdalawang isip pa nang bunutin niyang baril at itutok sa sentido nito. Hindi ako mangingiming iputok to sa'yo kapag hindi mo itinuro kung nasan si Savannah. Bulyaw niya rito. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanyang babae. Maging siya hindi rin makapaniwala sa kanyang sarili. Talaga nga bang magagawa niyang iputok ang baril sa babaeng dati niyang minahal? Ngunit iisang naririnig niyang isinisigaw ng puso niya ng mga sandaling iyon. Handa niyang gawin ang lahat. Pasigurado lamang ang kaligtasan ni Savannah. Ngayon lamang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya. Mahal na mahal niya ito. Magagawa mo kong patayin para lang sa kanya? Napapaiyak na tanong nito sa kanya. Kung kinakailangan, para lang mailigtas ko siya, gagawin ko, Sarah. Diretso at walang kagatol-gatol na sagot niya rito. Galit na pinagpapalusiya nito sa dibdib. Hayop ka! Nangako kang mamahalin mo ako ng tapat pero pinagpalit mo lang ako sa impostor na babaeng yun. Minahal kita ng totoo, pero anong ginanti mo sa akin? Pinaglaruan mo lang ang damdamin ko. Ikaw ang nagtulak sa akin para kalimutan ka, sabi niya rito. Ngayon, hindi ako nakikipagbiroan. Saan mo dinala si Savannah? Napakagulhol si Sarah. Ikinasa niyang hawak na baril. Ibabalik mo siya sa akin? O ipuputok to sa sentido mo? Napilitan siyang tawagan ng mga tauhan para utusang ihati doon si Savannah. Saan niyo na naman ako dadalhin? Mga hayop kayo! Pakawalan niyo na ako! Sigaw ni Savannah. Nang kalat ka rin siya ng mga lalaki pabalik sa sasakyan ng mga ito. Manahimik ka kung gusto mong ihatid ka namin ng buhay. Bulyaw ng mabahong lalaki sa kanya. Ihatid? Ihatid niyo na ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngunit sa halip na sagutin siya ng mga ito, sinigawan lang siya ng mabahong lalaki at pinatahimik. Itatapon raw siya ng mga ito sa daan kapag hindi siya tumahimik, kung kaya't nanahimik na lamang siya. Kahit patakot na takot siya at hindi mapakali. Katapusan na ba niya? Hindi niya alam kung ano na namang plano ng mga gagong ito. Ni wala siyang maisip kung paano makakawala sa mga sangganong ito. Kabadong-kabado siya. Kung nakalagtis siya sa ginawa sa kanya ni Leon, malamang ay hindi na siya makakaligtas pa ngayon. Not unless sumulpot muli si Lucas para saklolohan siya. Napakagatlabi siya. Ibinato ni Brianna kay Leon ang hawak na telepono. Talaga bang nasisiraan ka na ng bait? Ganun ba kalaki ang tiwala mo sa Sarah na yun para magkwento ka ng tungkol kay Savannah? Galit na pinagkakalmot niya ang mukha ng lalaki. Napakatangmon talaga. Di ka na nag-iisip? Nagugulo ang hinawakan ni Leon ng mga kamay nito para pigilan ang pangangalmot. Ano na naman bang kalokohan to? Iritadong sabi niya sa babae. Sa palagay mo, ganun ako katanga para magkwento kay Sarah ng sikreto natin, ha? Eh bakit kung magsalita ang babaeng yun parang ang dami-dami niyang alam? Kumunot ang noo niya. Nakausap po si Sarah? Oo. Tinatawagan ka ng hayop na yun. Ang kakapal talaga ng mga mukha niyo. Harap-harapan niyo talaga kung ginagago. Singhal niya. Ano, papatayin mo rin ako kagaya ng ginawa mo kay Savannah? Dahil ayaw mo na sa akin, ganon? Sumbat nito sa kanya. Napipikong sinampal niya ito. Kung magsalita ka, parang ako lang ang nagplanong tapusin natin si Savannah, ha? Hoy, baka nakakalimutan mong babae ka. Pareho natin pinlano ang lahat ng yun. Singhal niya rito. Saka anong pinag-usapan ninyo ni Sarah? Nagdidilim ang paningin at tanong niya rito. Alam mo, yung katabilan ng dila mo, yan ang paniguradong magpapahamak sa atin. Binitawan niya ito saka nagmamadaling tinawagan si Sarah. Ngunit nakailang tawag na siya rito,
Hindi naman ito sumasagot sa tawag niya. Muli niyang binalikan si Brianna. Ano-anong pinag-usapan ninyo ni Sarah? Usisa niya rito. Ngumiti ito ng patuya. Interesado kang talaga ha? Gigil na sabi nito sa kanatawa. Sinabi ko lang naman sa kanya na tigilan niya ng pakikipagharutan sa'yo. Dahil asawa na kita at ayokong nilalandi ang asawa ko. Anitong napangisi. Hindi ako kasing tanga ni Savannah. Hindi ako magsasawalang kibo kapag alam kong ginagago na ako. Pagbabanta pa nito sa kanya. Saka mabilis na siyang tinalikuran. Napayo ko ang kanya mga kamay habang sinusundan nito ng tingin. Napupuno na talaga siya sa ugaling ito ni Brianna. Pinagsisisihan niyang binahay pa niyang babaeng ito. Masyado nang nagiging demanding. Naging sakit na ito ng ulo niya. Muli, naalala niya si Sarah. Ibang-iba ito sa lahat ng mga babaeng nakilala niya. Ilang sandali pa, naramdaman ni Savannah na huminto ang kanilang sinasakyan. Narinig niya ang isa sa mga lalaki na may tinatawagan sa telepono. Nasa labas na kami. Anito sa kausap sa telepono. Ilang sandali pa, kinalaga na siya ng lalaki sa pagkakatali. Pati na rin ang piring niya. Tumakbo ka na. Bilisan mo kung ayaw mo magbago pang isip namin. Anang isa sa kanya. Itinas ito ang hawak na baril at nagpaputok sa ere habang binibilangan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Halos magkandara pa siya para makalayo lang. Iyak siya ng iyak. Ilang beses pa siyang nadapa habang tinatahak ang masukal na daan palabas ng gubat na iyon. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ang gusto lamang niya makawala at matakasan ng mga hayop na ito. Maya-maya pa narinig niya ang tinig ng isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Savannah! Savannah! Bahagya siyang napalingon. Nakita niya si Lucas na humahangos patakbo sa kanya. Duguan ang braso nito. At bago pa ito makatakbo palapit sa kanya, natanawan na niya ang 4 na lalaking nakasunod dito. Lucas, sa likuran mo! Sigaw niya rito. Mabilis naman itong pinaputokan ng baril ni Lucas. Nakita niyang tinamahan ito ng isa habang ang dalawa gumanti ng putok. Natatarantan nagtago siya sa malaking puno habang naririnig niya ang pagpapalitan ng putok ng mga ito. Umuusal siya ng panalangin. Diyos ko, iligtas mo po kami ni Lucas sa mga tarantadong to. Maya-maya pa napatili siya nang maramdamang may humawak sa binti niya. Paglingon niya nakita niya si Lucas. Hindi niya alam kung matutuwa o mapapaiyak habang nakatingin dito. Walang tigil sa pagdugo ang braso nito. Pinunit niya ang suot na pada at tinali iyon sa dumudugong braso nito. Ngunit parang hindi naman ito iniinda ang pagdurugo ng sugat. Okay ka lang? Nag-aalala pang tanong nito sa kanya. Okay lang ako. Ikaw ang hindi okay. Kailangan madala kita sa pinakamalapit na ospital. Umiiyak na sabi niya rito. Malayo to sa bituka. Kayang-kaya ko to. Tila nagyayabang panasabi nito sa kanya. Saka pinilit na tumayo. Hawak ang kamay niya. Inalalaya niya ito sa paglalakad. Halos takbuhin na nila ang nilalakaran nila. Hindi nila alam kung kailan sila makakakita ng kalsada, ngunit hindi pa rin sila humihinto sa paglalakad. Tila nakalimutan na nilang lahat ng pagod nila. Ang mahalaga ngayon, makalayo silang dalawa. 4 na oras rin yata itong wala silang ginagawa kundi ang maglakad ng maglakad. Maya-maya, may natanawan silang maliit na dampa. Makisilong muna tayo sa kanila, sabi ni Lucas sa kanya. Kailangan kong matanggal ang bala sa loob ng sugat ko. Tumango siya. Tinulungan ito sa pagbaba sa matarik na lugar. Ilang beses pa nga silang muntikang madulas. Mabuti na lamang mabilis ang mga reflexes ni Lucas. Para itong isang action star na sanay sa mga tama ng bala. Walang tao sa loob ng kubo kaya nangahas na lang sila na pumasok doon. Pinakaalaman na nila ang kutsilyo. Inutusan siya ni Lucas na humanap ng alak o alkohol o gas na maaaring ipanlinis sa kutsilyo at sugat nito. Tamang-tama may nakita siyang isang bote ng gin na wala pang kabawas-bawas. Binuksan niya iyon at pinanglinis sa hawak niyang kutsilyo. Inutusan na rin siya ni Lucas na buhusan niya ng alak ang sugat nito. Para siyang higit na nasasaktan habang binubuhos ang alak sa sugat nito. Inalis ni Lucas ang bala sa loob ng sugat nito gamit ang kutsilyo na dinisinfect niya. Saka tinalian iyon ng malinis na basahan na nakita rin sa loob ng bahay. Magluluto ako.
Aniya na makitang namamahinga si Lucas. Akmang tatayo sana siya, ngunit kaagad siya nitong pinigilan. Hindi ka pwedeng magpausok. Makikita nila tayo dito. Anito sa kanya. Saka hindi rin tayo magtatagal dito. Kailangan nating makalayo ka agad. Pero inaapoy ka ng lagnat. Protesta niya. Kaya ko to. Sagot nito sa kanya. Go ahead. Maghanap ka ng maayos na damit. Yung magkakasya sa'yo. Hanapan mo na rin ako. Then ibabaon ko ang lahat ng damit na ginamit natin. Bilisan mo na habang wala pang tao. Utos nito sa kanya. Nagmamadali na siyang kumilos. Nilinisan niya ang kanyang buong katawan at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay si Lucas naman ang nilinisan niya. Si Sarah ang nasa likod ng lahat ng to, hindi ba? Narinig ko ang tauhan niya na binabanggit ang pangalan niya. Sabi niya rito. Tumango ito. Paano ka nga pala nakarating dito? Tanong niya. Pinuntahan ko si Sarah. Tinakot ko siya na papatayin ko siya kung hindi kanya papakawalan. Sinabi nito sa kanya. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mga mata ni Lucas. Magagawa mong patayin si Sarah? Para sa akin? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Alam niya kung gaano nito kamahal ang asawa, kung kaya't paano nito magagawang ipagpalit ang buhay nito kapalit ang buhay niya. Hindi pa ba sapat na ikaw ang kasama ko ngayon? Sagot nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano sasabihin. Napapaiyak siya habang tahimik na nakatingin dito. Ibig bang sabihin nun? Siyang pinipili nito? Ito ba ang sagot sa lahat ng mga pag-aalinlangan sa puso niya? Para tuloy gusto niyang ipagpasalamat ang ginawang pagdukot sa kanya ni Sarah. Nang dahil sa ginawa nito, natiyak niya kung nasan siya sa puso ni Lucas. Hinaplos nito ang mukha niya. Mahal kita. Ngayon ko lang natiyak kung gaano kita kamahal. At ngayon ko rin lang masigurado na mahal kita, hindi dahil taglay mo mukha ni Sarah. In fact, kung akong tatanungin, mas gusto kitang ibalik sa dati mong mukha. Teka, dadaanan na naman ako ng kutsilyo at karayong. No way! Gusto ko na mukhang to, kahit ba napapahamak ako dahil dito. Aniya sa lalaki. Pero paano si Sarah? Alam kong hindi ka niya titigilan. I know. Pero bago natin isipin ang tungkol dyan, kailangan na nating umalis. Paalala nito sa kanya. Mga inutil! Sigaw ni Sarah, habang isa-isang pinagsasampal ang 4 niyang tauhan. Karami-rami nyo? Natakasan kayo ng 2 yon? Kung hindi mo inutos na pakawalan si Savannah, hindi siya makakatakas. Sagot ng isa sa kanya. Nakatikim tuloy ng sapok sa kanya. Sumasagot ka pa talagang hayop ka? Nanggigigil sa inis na sabi niya rito. Saka nanining kita mga mata nagsali ng alak sa baso. Kung hindi rin lang magiging kanyang muli si Lucas, mas mabuti pang mawala na lang ito. Ang lagay ba hayaan niyang maging masaya ito sa piling ng Savannah yun? No way! Hindi niya ito ipamimigay kahit na kanino, mas lalo na sa impostor na babaeng yun. Hindi niya papayagang maging masaya si Lucas sa piling ng babaeng yun. Sumigaw siya ng ubod ng lakas. Para siyang mababaliw habang iniisip ang naging consequences ng lahat ng pagsasakripisyong ginawa niya para sa organisasyon. Galit na pinagbabasag niya ang bawat nadadampot niya. Nakatingin lang ang 4 niyang tauhan sa kanya. Wala ni isang naglakas ng loob na magsalita. Kilala siya ng mga ito kung paano siya magalit. Hayop! Bakit ako ngayon na nagdurusa? Bakit ako ngayon na nag-iisa? Hindi tama to. Ito pa ba ang igaganti sa akin? Sa ginawa kong pagsasakripisyo, ha? Hindi pwede to. Hindi ako papayag! Umiiyak na sigaw niya. Tumangga siya muli ng alak, saka inihagis ang bawat baso na mahahawakan niya. Nagkatingin na ng 4 niyang tauhan. Alam ng mga ito na kapag ganito kagalit siya, sila ang pagbubunto na niya. Nilapitan niya mga ito. Kinuwelyohan niya ang isa. Muntik na siyang mapasok sa amoy nito. Hayop ka? Kaya ako minamalas dahil hindi ka marunong maligo! Sigaw niya rito. Saka tinadyakan nito sa bayag. Napahiga ang lalaki sa lakas at sa sakit na ginawa niya. Mangiyak-ngiyak ito ngunit pinagtatadyakan pa rin niya ito. Hayop kang kambing ka! Baho mo! Bulyaw niya rito. Narinig niyang natawa ang isa sa mga kasamahan nito. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Nang balingan niya ito. May nakakatawa ba sa sinabi ko, ha? Unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi nito.
Nilapitan niya ito't sinampal ng ubod ng lakas. Nang hindi makontento, pinagsusuntok pa niya ito. Hindi naman nanlaban ng lalaki. Hinayaan lang nitong gawin niyang punching bag ang mukha nito. Sanay na sa kanya ang kanyang mga tauhan. Ito ang isang side niya na never pa niyang ipinakita kay Lucas. Nang makarating sa bayan, kaagad silang nag-check-in ni Lucas sa isang hotel. Ang sabi nito sa kanya, magpapahinga lang sila saglit. Bukas ng madaling araw aalis sila. Umorder ito ng pagkain nilang dalawa. Patapos kumain, niyaya siya nitong muling lumabas para bumili ng kakailanganin nilang dalawa. Bumili rin ito ng antibiotics. Doon sa kalapit na drugstore, saka nagtungo sila sa palengke para bumili ng maayos na damit at sapatos para sa kanilang dalawa. Maglinis ka na ng katawan mo para bukas ng madaling araw ready ka na pag-alis natin. Sabi nito sa kanya nang makabalik sila ng motel. Gusto mo bang tulungan muna kitang maglinis ng buong katawan? Tanong niya. Para hindi ka mahirapan, paliwanag niya nang maisip na baka ibang dating nun sa lalaki. Tumango ito sabay silang nagtungo ng banyo. Kinakabahan siya habang tinutulungan ito maghubad. Gusto niyang pagalitan ng sarili na muntikan na silang mamatay. Heto at kung ano-ano pang naglalaro sa utak niya. Ngunit gaya niya, waring iyong iniisip niya tumatakbo rin sa utak ni Lucas ng mga sandaling yon. Kaya bahagyang nagtindigan ng mga balahibo niya. Nang maramdaman ng kamay nitong dumaastos sa mukha at leeg niya, habang titig na titig sa kanya. God knows how much I've missed you. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Para siyang kinukuryente habang sumasahid ang mga kamay nito sa katawan niya. Napalunok pa siya nang maramdamang pumasok ang isang kamay nito sa suot niyang panty. Ngunit kaagad niya yung tinanggal sa loob ng panty niya. Nang maalalang hindi pa siya nakakapaglinis ng katawan. Hindi pa ako naguhugas na. Ngunit bago pa niya tinapos ang sasabihin, siniil na nito ng halik ang kanyang mga labi. Napatingkayat siya para maging komportable ito sa paghalik sa kanya. Ngunit maya-maya, bigla siyang na-conscious. Magtututbrush muna ako, nahihiyang sabi nito. Bigla niyang inilayo ang kanyang muka. Natawa ito sa naging reaksyon niya. I don't mind. Nakangising sabi nito. I love every part of you. Kahit ano pang amoy mo. Nanunokso ang mga matang sabi nito sa kanya. Ngunit binuksan na niya ang shower at sinumulan nitong paliguan. Napatili siya nang hilahin siya nito sa ilalim ng shower at sinimulang hubarin rin ang suot niya. Nang ganap na silang nakahubad, inagaw nito sa kanyang hawak niyang sabon. Kinuskus ito sa buong katawan niya. Savannah, I love you. Sambit pa nito sa kanya sa huling buga nito bago patagilid silang naghalikan. Pagkatapos nilang marating ang langit, ay nagmamadali silang naglinis ng buong katawan. Napansin niyang bahagyang dumurugo ang sugat nito. Marahil ay napuwersa kaninang nag-lovemaking sila. Dahan-dahan niya yung nilinisan.